pinakamalaking hadlang sa iyong tagumpay ay hindi ang iyong boss, hindi ang ekonomiya, at lalong hindi ang mga taong ayaw sa iyo. Ang pinakamalaking hadlang ay ang boses sa loob ng iyong ulo na laging nagsasabing tama ka sa nararamdaman mo. Ito ang malupit na katotohanan. Ang iyong isipan, kung hindi mo kokontrolin, ang siyang magiging arkitekto ng iyong sariling bilangguan. Ang emosyon, ang reaksyon, ang walang katapusang pag-aalala, ito ang mga rehas na pumipigil sa iyo na makuha ang kapangyarihan at kapayapaan na para sa iyo. Ngunit may isang prinsipyo, isang pilosopiya na binuo hindi para sa mga akademiko sa toring garing, kundi para sa mga general sa gitna ng digmaan at mga emperador na namumuno sa magulong imperyo. Ito ang stoicismo at sa susunod na isang oras, ibubunyag natin ang isang pundasyon nito, isang mental na sandata na kung maiintindihan mo ng lubusan ay magbibigay sa iyo ng kontrol hindi sa mundo, kundi sa isang bagay na mas mahalaga, ang iyong sarili. Ito ang kaalaman na naghihiwalay sa mga lalaking reaktibo mula sa mga lalaking may tunay na kapangyarihan. Bago tayo magsimula, i-comment sa ibaba. Ako ang kontrolado. Ito ang iyong unang deklarasyon ng kalayaan. Bakit kailangan mo ito ngayon, higit kailanman? Dahil ang modernong mundo ay isang walang tigil na pag-atake sa iyong atensyon at emosyon. Bawat notifikasyon, bawat headline, bawat opinyon sa social media ay idinisenyo para makuha ang iyong reaksyon. At sa bawat reaksyon na ibinibigay mo, nawawalan ka ng isang piraso ng iyong kapangyarihan. Nabubuhay tayo sa isang kultura ng pagkabalisa, kung saan ang pagiging biktima ay ginagantimpalaan at ang emosyonal na pagsabog ay itinuturing na pagiging totoo. Ang resulta, mga lalaking malakas sa panlabas pero marupok sa panloob. Mga lalaking kayang magbuhat ng mabibigat na bakal pero hindi kayang buhatin ang bigat ng isang masasakit na salita. Mga lalaking kayang magplano ng negosyo pero hindi kayang planuhin ang kanilang pagtugon sa hindi inaasahang problema. Ang maling akala ay ang solusyon ay nasa labas. Mas maraming pera, mas mataas na posisyon, mas maraming pag-apruba mula sa iba. Pero ang laban ay hindi diyan. Ang tunay na giyera ay nangyayari sa pagitan ng iyong mga tainga. Ang kalaban ay ang iyong isipan na hindi sinanay, isang mabangis na hayop na sumusunod lamang sa kanyang likas na ugali. Takot, galit, pagnanasa. Ang stoicismo ang magtuturo sa iyo kung paano paamuin ang hayop na ito at gawin itong iyong pinakamatapat na alagad. Ito ang simula ng iyong pagbabago mula sa pagiging alipin ng iyong emosyon tungo sa pagiging master ng iyong sarili. Unang estratehiya, kilalanin ang tunay na teritoryo ng digmaan. Isipin mo na ikaw ay isang hari. Ang kaharian mo ay ang iyong isipan. Sa labas ng iyong kaharian ay ang buong mundo, mga pangyayari, ibang tao, ang panahon, ang nakaraan, ang hinaharap, ang pagkakamali ng 99% ng mga tao ay sinusubukan nilang kontrolin ang nasa labas ng kanilang kaharian. Sinusubukan nilang utusan ang ulan na tumigil. Sinusubukan nilang pilitin ng ibang tao na magustuhan sila. Sinusubukan nilang baguhin ang nakaraan. Ito ay isang recipe para sa kabiguan at walang hanggang pagkadismaya. Ang unang aral ng Stoic ay ang dichotomy of control o ang paghihiwalay ng kontrol. Ito ay simple, ngunit napakalalim. May mga bagay na nasa ilalim ng iyong kontrol at may mga bagay na wala. Yun lang. Ang tanging mga bagay na tunay mong kontrolado ay ang iyong mga iniisip, iyong mga paghatol, iyong mga desisyon, at iyong mga aksyon. Ang iyong panloob na mundo, yan ang iyong kaharian. Lahat ng iba pa, ang opinyon ng iba,
Ang resulta ng iyong pinaghirapan, ang iyong kalusugan, ang iyong reputasyon ay nasa labas ng iyong direktang kontrol. Maaari mo silang impluwensyahan, oo, pero hindi mo sila pagmamay-ari. Ang pag-atake ng kaaway, ang isipan, ay nagsisimula kapag ikinakabit mo ang iyong kapayapaan sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Kapag sinabi mong, magiging masaya lang ako kapag na-promote ako, ibinigay mo na ang susi ng iyong kaligayahan sa iyong boss. Ito ang pinakaunang mental na bitag, ang pagkakaiba ng kagustuhan at utos. Ngayon, linawin natin ang isang bagay. Ang pagtanggap na may mga bagay na hindi mo kontrolado ay hindi nangangahulugang pagsuko o pagiging tamad. Ito ay hindi pagwawalang bahala. Ito ay estratehikong pagpili kung saan mo ilalaan ang iyong pinakamahalagang yaman, ang iyong enerhiya at atensyon. Isang stoic ay hindi nagsasabing, wala akong pakialam kung manalo kami sa laban. Sa halip, sinasabi niya, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Bawat galaw, bawat desisyon ng may kahusayan. Iyon ang aking kontrolado. Ang resulta, yan ay nasa kamay ng tadhana. Isipin mo ang isang mamamana. Kontrolado niya ang kanyang paghinga, ang pag-igting ng kanyang braso, ang pag-asinta, ang pagbitaw sa palaso. Pero sa sandaling umalis ang palaso sa kanyang busog, hindi na niya ito kontrolado. Ang hangin, ang biglaang paggalaw ng target, ang isang ibon na dumaan, lahat ng iyon ay nasa labas na ng kanyang kapangyarihan. Ang isang amateur na mamamana ay magagalit sa hangin. Ang isang stoic master ay ngingiti, kukuha ng panibagong palaso, at magpupukus muli sa kanyang paghinga, sa kanyang pagigting, sa kanyang pag-asinta. Ang kanyang kahusayan ay nasa proseso, hindi sa resulta. Ito ang mental shift. Baguhin ang iyong layunin mula sa pagkakamit ng panlabas na resulta tungo sa perpektong pagganap ng iyong mga aksyon. Huwag mong sabihin, kailangan kong manalo sa negosasyong ito. Sabihin mo, kailangan kong maging pinakamahusay, pinakakalmado, at pinakamalinaw na negosyador sa kwartong iyon. Ang una ay nagdudulot ng pagkabalisa. Ang pangalawa ay nagdudulot ng kapangyarihan. Ang laban na ito ay hindi natatapos. Araw-araw, gigising ka at haharapin muli ang parehong kalaban. Ang iyong isipan na sanay sa lumang gawi. Ang iyong isipan na gustong magreklamo, matakot, at mag-alala sa mga bagay na wala sa iyong kapangyarihan. Ngunit ngayon, mayroon ka ng sandata, ang prinsipyo ng paghihiwalay ng kontrol. Ito ang iyong kalasag. Sa bawat pagkakataon na makaramdam ka ng galit, pagkabalisa, o pagkadismaya, itanong mo sa iyong sarili, ito ba ay nasa loob ng aking kaharian o nasa labas? Kung ito ay nasa labas, tungkulin mong bitiwan ito. Kung ito ay nasa loob, ang iyong reaksyon, ang iyong susunod na hakbang, diyan mo ibuhos ang iyong buong lakas. Ang tunay na kapangyarihan ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng bagay na kaya niyang kontrolin sa mundo, kundi sa kanyang kakayahang kontrolin ang kanyang sarili sa isang mundong hindi niya kontrolado. Ang iyong isipan ay maaaring maging iyong pinakamasamang kaaway o iyong pinakamalakas na kakampi. Ang pagkakaiba ay isang desisyon na ginagawa mo bawat sandali. Ikaw ang kumander ng iyong kaluluwa. Ikaw ang kapitan ng iyong isipan. Huwag mong ibigay ang kapangyarihang iyan sa kahit kanino o kahit ano. Salamat sa panunood at sa paglalaan ng oras para sa iyong paglago. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ka mahuli sa susunod nating talakayan. Para sa huling pagninilay, tanungin kita, ano ang isang bagay na hindi mo kontrolado na bibitawan mo na simula ngayon? Ibahagi ang iyong sagot sa comments sa ibaba